Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ng channel. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Just call me Lucelyn from Ilocos Norte. Gusto ko lang pong i-share ang nakakakilabot na experience ko sa isang lumang simbahan dito sa Ilocos. Wala naman po akong third eye pero matalas po yung pakiramdam ko kapag may kakaiba sa paligid ko. Hindi ako literal na nakakakita ng mga nakakatakot na nilalang ng dilim pero nakakaramdam po. Ganito po kasi yon. Hindi ako pala simba dati. Naging aktibo lang ako simula nang makunan ako ng ilang beses na. Napupuna ng mga kapitbahay namin na simula nung makunan ako ay kulang na lang tumira na ako sa simbahan. Kapag may mga okasyon, always present ako. Ito ang isa sa pinagkukunan ko ng lakas nung panahon na nalugmok ako. Sumasali rin ako sa iba't ibang congregations at malaki naman ang nagiging improvement. Month of March yun nung na-experience ko ang isang nakakakilabot na hanggang sa ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Nagkaroon kami ng vigil sa araw ng pagkabuhay. Since schedule ng congregation namin that time kaya kaagad ako nagpresenta na dadalo. Isa pa, hindi lang yung grupo namin ang kasali sa vigil kundi marami pang iba. 6 PM nang pumunta ako. Nasa labas pa lang ako ng simbahan nang mapansin kong marami ng tao. Kakaiba rin yung simoy ng hangin nun na parang nagbabadya na may paparating na ulan. May kanya-kanya silang pwesto at karamihan sa mga ito ay nakaluhod. Ang iba naman ay nakayuko at seryosong nagdadasal. Pagkapasok ko ay hinanap ko agad yung mga agrupo ko. Nang mahanap ko na sila ay maingat ako naglakad papunta sa pwesto nila. Nakapwesto ang mga ito sa gitnang bahagi ng mga upuan. Bago ako maarating sa pwesto nila ay bahagya akong nakaramdam ng kilabot. Wala sa sariling napahagod ako sa braso at hinigpitan ko yung hawak kong suot kong gartigan. Ramdam ko na hindi lang mga ordinaryong tao ang nasa loob ng simbahan ng mga oras na yon. Pero deadman na lang. Kasi the more na papansinin mo ang presensya nila ay mas lalo ka nilang tatakutin. Ito na nga po. Lumuhod na ako. Naisabay na ako sa mga dasal nang napansin ko na parang may mali. Kahit anong gawin kong concentrate sa pagdarasal ay nakuha ng atensyon ko ang grupo ng mga nagvivigil na nakapwesto sa harapan na upuan. Pinakinggan ko pa nga yung binibigkas nilang dasal. Hindi ko matukoy kung anong klaseng lengguwahe yon dahil wala akong maintindihan. Bawat bigkas ng salita nila ay nagdudulot ng kilabot sa akin. Hindi tuloy ako noon mapakali sa aking pwesto. Nandoon yung gusto kong malaman kung sinong grupo yon at the same time natakot din ako na baka iba yung makita ko since kanina ko baramdam yung takot. Nagdalawang isip pa akong alamin o i-ignore ko pa ba. Pero habang tumatagal ay mas lalong hindi ako mapalagay. Nagkunwari na lang akong may hinahanap. Kahit natatakot ay lumingon ako sa kahit saang parte ng simbahan upang hindi nila mapansin na saan nila ako nakatingin. Wala namang kahina-hinala sa mga kinikilos nila dahil nakayuko lang yung mga ito. Naasuot sila ng itim na pantalon at puting pang-itaas. Mga grupo ng kalalakihan ang naapwesto sa aking harapan. Sa hula ko nga ay mga seminarista base sa suot. Sa bandang likuran ko ay ibang grupo at kagrupo ko rin. Walang kahina-hinala sa paligid ko pero ramdam kong may mali talaga. Hindi pa rin mawala-wala yung kaba na nararamdaman ko. Ang hirap i-explain. Gusto kong lumipat ng ibang pwesto pero natatakot din ako na baka mahalata nila na alam kong nandito sila. Kaya pinilit ko yung sarili ko na bumalik sa pagdarasal. Kaso kahit anong gawin ko ay hindi ako maapag-concentrate at tuluyan nang nakuha yung atensyon ko. Sinubukan kong pumikit pero wrong move dahil narinig ko pa yung boses nila na malapit sa tenga ko. Nanlamig at nanigas yung buong katawan ko nun. Hindi ko alam kung anong gagawin dahil palakas ng palakas yung pagbigkas nila nang hindi ko maintindihan. Gusto kong maiyak pero ayoko namang makaistorbo sa ibang nagvivigil. Wala na akong choice kundi idilat yung mga mata ko
at harapin yung takot. Pagdilat ko, saktong bumungad sa akin yung nakakatakot na nilalang na sa tanang buhay ko ngayon ko lang nakita. Alam niyo po yung grupo ng mga kalalakihan na naapwesto sa harapan ko? Lahat po sila ay walang ulo. Pero umaalingaw-ngaw sa loob ng utak ko ang boses nilang nagdarasal. Doon na bumigay yung tuhod ko. Nagkulaps ako sa pwesto. Hindi naman ako totally nawalan ng malay, kaya maliwanag pa rin sa memory ko na nakatayo din yung grupong yun sa harapan ko. Mangyak-ngyak akong dinaluhan ng mga agrupo hanggang sa may nagpresenta na ihatid nila ako pauwi. Matinding kilabot ang naramdaman ko noon. Inabot pa nga ng 3 o 4 na buwan mahigit bago ako muling naapagsimba. Na-trigger yung anxiety ko na dating naramdaman ko nung mga panahong nalugmok ako dahil sa ilang beses akong nakunan. Hindi ko in-expect na ang lugar kung saan sana ako kukuha ng lakas ay isa rin sa magiging dahilan para bumalik yung anxiety ko. Pero sa tulong pa rin ng mga agrupo ko ay nabawasan yung ganong pairamdam at bumalik yung pananampalataya ko sa Diyos. Mahaba-habang proseso pero naniniwala pa rin ako na isang araw tuluyan kong malalabanan yung takot. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang kwento. Maraming salamat sa pagbabasa and God bless. Magandang araw po Sir Bob. Ako pala si Marie Chris from Taguig. May nakakatakot na karanasan po ako dati na muntikan ng ikasira ng relasyon namin ng aking long-time boyfriend na ngayon ay asawa ko na. Nangyari po ito sa simbahan ng Intramuros since taga Manila po yung asawa ko at naging sakristan siya ng simbahan na yon. Medyo kilala po yung simbahan dahil dinadayo ito ng mga local tourist at ibang lahi. Kahit 20 years na po ang nakalipas, sariwa pa rin sa akin ang lahat. Hindi basta-basta makakalimutan. Nakilala ko yung asawa ko sa isang clan. Halos lahat ng meet-up, umattend kami hanggang sa magka-developan. Going 5 years na kami noon nang in-invite niya ako na magsimba sa Intramuros. Madalas kasi na nagsisimba kami sa malapit na lugar ko dahil siya yung dumadayo. Schedule kasi ng serve niya noon at nataon na months na rin namin. At after mass na kami gagala para maiba naman. Excited pa nga ako noon at medyo kabado dahil hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya kapag sasabihin ko sa kanya na buntis ako, na magiging magulang na kami. Nagdalawang isip pa nga ako noon na sabihin sa kanya, pero syempre mas hindi ko kaya ang maglihim. Inagahan ko talaga para mahaba ang oras ng pagpre-prepare ng pasabog. So 1 hour before ng misa ay dumating ako. May dala rin kasi akong regalo sa kanya noon, sa kabalak ko na ang gift ko sa kanya ay yung susuotin niya sa pagsaserve niya. Kahit na hindi ito nakikita dahil nakasuot sila ng sutana. Dumiretso agad ako sa harapan ng mga upuan at nag-text sa kanya na naroon na ako. Sabi niya kasi ay hindi ako allowed na pumasok sa sakristi ng simbahan. Lumabas naman siya agad. Naangiti siya nang makita ako. Pero nahagip ng mga mata ko ang isang babaeng naasunod sa kanya kung saan galing yung partner ko. Nakasuot din ito ng sutana na pambabae at may mantilya o belo. Hindi klaro yung mukha nito, pero sigurado ako na naasunod ang mga mata nito sa partner ko. Parang napawi yung ngiti ko noon at nakaramdam ng pinaghalong kaba at kirot. Binaliwala ko muna ito kasi syempre baka kasamahan lang nila yon. Wala rin naman akong naramdaman na kakaiba sa partner ko noon maliban na lang nang bumalik na ito sa sakristi upang mag-prepare. Hindi ko napansin na naatayo pa rin pala yung babaeng server na nakita ko kanina doon. Saktong dinaanan ng partner ko yung babaeng server, saka naman na pumasok din ito sa loob. Katulad kanina ay inignore ko muna. Natapos na ang misa.
Nanatili pa rin ako sa pwesto ko kanina habang inaabangan na lumabas yung partner ko. Nagliwanag yung mukha ko nung lumabas na siya, suot yung gift ko. Kasabay niya yung iba pa niyang mga kasama. May mga nakasunod ding mga babaeng servers sa kanila at lumabas yung babaeng server na nakita ko kanina. Bigla na namang kumabog yung dibdib ko. Ewan ko kung bakit ako nakaramdam ng kaba. Tumigil muna yung partner ko para maipag-usap sa kapwa niya acolytes nang lumapit yung babaeng server sa kanya. Naiinis ako sa ginawa nito. Niyakap kasi nito yung partner ko at ang masakdap pa ay humarik ito sa pisngi. Tiningnan ko yung partner ko na parang normal lang sa kanya yung ginawa ng babaeng server. Mixed emotion yung naramdaman ko nun. Gusto ko siyang kumprontahin pero ayoko namang magskandalo. Kaya pinili ko na lang ang manahimik muna. Hanggang sa lumapit na yung partner ko sa akin. Nagulat pa nga ito dahil hindi ko napigilan ng umiyak. Ilang beses ako nitong tinanong kung bakit pero hindi ko sinabi ang dahilan. Pinagtitinginan na nga kami ng ibang tao sa simbahan. Nagdesisyon akong lumabas na. At sa labas ng simbahan, pinagpatuloy ko ang pag-iyak na hindi ko malaman kung bakit. Habang inaalo ako ng partner ko, ay napansin ko na naman ang paglapit ng babaeng server. Bigla akong kinilabutan na para bang lumamig ang paligid. Yung tunog kasi ng tagaktak ng takong ng suot nitong sapatos ay kakaiba. Hindi ko maintindihan, parang may hindi magandang mangyayari. Hanggang sa tumigil ito sa likuran ng partner ko. Niyakap na kasi niya ako noon para patahanin. Nanlaki na lang ang mga mata ko sa ginawa ng babaeng server. Walang pasabi na niyakap din niya yung partner ko mula sa likuran. Doon ko nakita yung mukha nito sa malapitan dahil palaging malabo ang itsura nito. Takot na takot ako dahil naaagdas na yung muka ng babaeng server. Ngumisi ito sa harap ko at doon na ako napabidaw sa yakap ng partner ko. Napatili ako nang wala sa oras. Nanginginig pa rin ako nung nilapitan kami ng nakadestinong kura paroko. Parang alam pa nga niya kung bakit ako takot na takot. Nagsaboy siya ng holy water sa paligid at nag-usal ng dasal. Kitang-kita ko kung paanong nangisay at taglaho na parang usok yung babaeng server. Hindi na kami naagala nun dahil dinasalan muna kaming dalawa ng partner ko. Pinayuhan ng pari ang partner ko na alagaan ako. Kaya raw ako pinakitaan ng masamang espiritu kasi vulnerable ako that time. Lapitin ako ng mga masasamang elemento. Sa harapan ni Father ako nag-confess na buntis ako at natatakot ako sa magiging resulta ng pag-amin ko sa partner. Alam ko kasing hindi pa kami parehong handa nun, pero kailangan ko talaga ng suporta galing sa partner ko, which is na-prove naman niya na seryoso siya sa akin dahil hanggang ngayon ay kami pa rin. Sa ngayon ay nasa college na yung anak naming babae at may maayos naman ng buhay. Ito lang po yung experience ko, Sir Bob. Isa pala ako sa mga silent listeners nyo. Sana ay mapili nyong basahin itong story. Maraming salamat and more power. Hello po sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Arman mula sa Agusan del Sur. Isa ako sa mga silent listeners ng channel nyo. Paborito ko pong makinig sa mga horror stories nyo na siyang dahilan kaya ako napashare ng aking naging karanasan nung nagtatrabaho pa ako bilang isang kampanero sa simbahan. 12 years old pa ako nito nang mangyari, pero parang hanggang ngayon ay sariwa pa rin. Abala kami ng buwan na yon. Sunod-sunod na misa ang ginanap. Sa pagkaatanda ko pa noon, nag-anunsyo si Father sa simbahan na pinagserbisyuhan ko na may espesyal na misa siyang gaganapin sa isang kasal. Ang kasal daw ay gaganapin sa Martes na hindi pangkaraniwang schedule sa kasalan dahil ayon sa mga matatanda na malas daw kapag kinakasal ng Martes.
Pero siguro hindi naman lahat ay naniniwala sa mga pamahiin. Araw ng Martes yun. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Para akong tatarangkasuhin. Kaya pagkatapos kong mag-almusal ay umakyat na ako sa tore ng kampana. Sa isip ko pa noon na mas mahihirapan akong umakyat mamaya dahil kahit ang paghakbang sa hagdanan ay hirap na hirap akong gawin. Bali sa taas ko na lang hihintayin ang mga ikakasal. Mas advantage sa akin ang ganun para hindi ko na kailangang tumakbo mamaya. Sumapit na ang 9 AM. Nasilip ko na sa baba yung paparating na sasakyan. Nagtataa pa nga ako kasi 'di ba, imbis na bridal car ang dumating, isang karo ng patay. Hindi ko alam kung papaano ko sasabihin kay Father dahil kung bababa pa ako ay tiyak na mahihirapan na akong bumalik sa taas. Sa sama ba naman ang pakiramdam ko ay gugustuhin ko na lang na matulog maghapon sa higaan. Hindi rin kasi ako nakapagpaalam kaya wala akong ibang mapagpipilian dahil walang ibang may alam sa trabaho ko. Ang hindi ko na lang alam ay kung paano sasabihin kay Father na may patay na dumating at hindi yung ine-expect namin na ikakasal. Ilang beses ko talagang sinilip ang sasakyan sa baba. Nagbabaka sakali na baka namamalikmata lang ako, dala ng sama ng pakiramdam. Kaso hindi eh. Kaya ayun na, tunog ng kampana ng patay ang ginawa ko. Habang hinihila ko ang kampana ay umiikot na rin ang aking paningin. Kinikilabutan ako na hindi ko mawari. Dagdag pa na parang may nakikita akong bulto ng isang lalaki na nakasuot ng barong ng patay. Sa takot ko ay napatakbo ako pababa. Pagdating sa gitnang bahagi ng hagdanan ay lumingon akong muli. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kong naasunod sa akin yung lalaking nakabarong. Sobrang putla ng mukha nito at halos hindi na sumasayad sa sahig ang mga paa. Kaya sa takot ko, halos gumulong na nga ako. Sakto namang nasa pinakadulo na ako ng hagdan nang maasalubong ko ang isang sakristan. Puno ng pagtataka yung mukha nito habang naatingin sa akin. Sinasabihan pa ako nito na bakit tunog ng patay ang ginawa ko, kasal naman ang gagawing misa ni Father ngayon. Inutusan pa ako nito na bumalik sa taas para muling patugtugin ang kampana ng simbahan. Nanginginig akong umiling. Sa isip ko pa noon na natatakot na akong makasalubong ko yung patay na humahabol sa akin kanina lang. Hindi ko na siya pinakinggan pa. Bagkus, tinakbuhan ko yung sakristan kahit ilang beses ako nitong tawagan. Paglingon kong muli ay nakita kong dalawa na silang naghahabol sa akin. Yung sakristan at yung multo kanina. Papunta ako sa kinaroroonan ni Father. Nakikita ko pa nga doon na may nakatayong babaeng nakasuot ng gown pangkasal at isang puting kabaong sa tabi nito. Mas lalo akong kinilabutan. Isang patay na ikakasal sa buhay sa araw ng Martes. Takot na takot ako noon, lalo't bata pa. Daig ko pa yung lantang gulay. Hindi na yata gumagana ng maayos yung utak ko nung araw na yon. Ni ang makausap nila ng maayos ay hindi magawa dahil nakatulala lang ako habang pinapanood yung multong humahabol sa akin na tumabi sa babaeng ikakasal. Naguguluhan ako. Mahirap iproseso sa utak ko kung bakit ako hinabol ng multong yon. Mabuti na lang at nagawan kaagad ni na Father ng paraan. Natuloy ang kasal at hindi naman ako sinisante ni Father. Nagpahinga lang ako noon ng ilang araw. Kinuwento ko rin kay Father yung dahilan ko. Napa-sign of the cross pa nga siya. Sinabuyan pa niya ako ng holy water at dinasalan. Makalipas ng 4 na araw, kinausap ako ni Father. Nalaman ko sa kanya na may sakit pala yung husband-to-be ng bride. Nasa stage 4 cancer na raw ito at after 3 days mula ng ikasal ay namatay na yung lalaking groom. Mabuti na lang talaga at hindi nagalit sa akin yung bride at doon pa rin sa simbahan na yon ito pinamisahan. Hindi pa ako gumagaling noon mula sa sakit kaya hindi ko na sila nakita pang muli. Kahit ilang beses akong pinigilan ni Father noon
ay hindi na talaga ako bumalik sa pagiging kampanero. Mahirap kasing ipaliwanag yung nangyari sa akin. At hindi ko rin po alam kung ano ang matatawag sa nangyari sa akin nung araw na yon. Kung babala ba yun o siguro dala lang ng sakit ko. Pero legit yung takot na naramdaman ko. Hanggang ngayon pa nga ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko na minsang nakaramdam ako ng sobrang takot. Mahirap ipaliwanag yung nangyaring yon. Parang premonition, pero bakit ako yung napiling pakitaan nung multo? Sa totoo lang, Sir Bob, may isa pa akong kwento doon sa simbahan. Pero sa susunod ko na lang ikukwento kapag nagka-oras na. Ito lang po yung storya ko. Maraming salamat sa inyo, sir. Sana mapili ninyo itong story ko kahit na hindi ito katulad ng nakakatakot na iba niyong kwento. Kayo na po ang bahalang mag-edit kung medyo magulo. Salamat na rin po kung inyong mabasa. More power sa channel at pagpalain kayo. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako si Benedict mula sa Cebu. May nakakakilabot na experience ako dati sa isang simbahan malapit lang dito sa amin. Pero hindi ito yung first. Pero so far, ito yung pinaka-worst na naging experience ko. Ipinanganak kasi ako na active ang third eye o clairvoyant. Nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa o yung mga kaluluwang hindi patanggap na patay na sila. At yung mga kaluluwa na alam na nilang patay na sila pero nawiwili pa rin sa mundo ng mga buhay. Aminado ako sa sarili na takot ako na hindi ko ginustong magkaroon ng ganito. Pero wala rin naman akong magagawa dahil maski ang mga magulang ko ay hindi rin nila alam kung paano alisin sa buhay ko ang ganitong klaseng sumpa. Hindi ko tuluyan na tinanggap yung sumpang ito pero kahit anong gawin ko, wala rin naman akong kakayahan para alisin ito. Kaya hinayaan ko na lang. Just go with the flow kumbaga. Anyway, last 2021 po ito nangyari sa asagsaga ng hagupit ni Bagyong Odette. Isa ang simbahan sa naging evacuation namin nung bumagyo. Triple ang takot na naramdaman ko nung mga panahon na yon. Ang daming damage at ang daming naglabasang mga kaluluwa. Ayoko silang i-acknowledge pero minsan hindi ko maiwasan na mapansin sila. Ang iba kasi sa kanila ay parang normal o buhay na tao kung umasta. Mabuti na lang at nagawan ko agad ng paraan para hindi nila maisip na nakikita ko sila. Nag-evacuate kami sa simbahan noon dahil kasamang nilipad ng bagyo yung bubong ng bahay namin. Hindi na rin basta-basta ang taas ng tubig. At yung simbahan lang yung tanging alam namin na safe kami sa mga panahong yon. Mahigit 1 linggo kami nagstay dahil ang simbahan pa lang ang tanging may generator nun. Blackout kasi yung Cebu. Nakalabas lang kami nung humupa na yung bagyo. Hindi naman pwede magstay sa bahay namin noon dahil nasira na talaga siya. Iilang gamit na lang ang nakuha namin. Wala nang bahay. Sira at basa pa yung mga gamit. Kaya yung daily routine namin noon ay sa umaga, naghahalongkat kami ng mga pwedeng gamitin ng mga gamit. Nangihingi ng tulong sa barangay at naglilinis sa buong paligid. Tuwing hapon naman ay bumabalik na kami ng simbahan. Back to the story po. May napansin pala ako roon sa simbahan. May ibang parte doon na ang bigat ng pakiramdam. May nakita rin akong isang batang multo na paggala-gala lang sa loob. Nagagawa ko pang baliwalain yung presensya ng isang batang kaluluwa. Actually, isa siyang batang multo na nasa around 7 to 8 years old. Hindi siya yung multo na kasabayan namin na nag-evacuate. Pansin kong matagal na siyang naatira sa simbahan na pinag-evacuatean namin. Hindi nga po pala ako Katoliko, pero nirerespeto ko yung bawat religion. Kaya first time kong makita yung batang multo na yon. Umabot pa nga ng 1 buwan ang pag-i-stay namin sa church at kabisado ko na ang daily routine ng batang multo
na ang palagi nitong ginagawa ay salubungin ang mga papasok ng simbahan. Tinitingnan nito isa-isa ang mga nakaupo sa loob at kahit kaming mga evacuees ay walang palya. Para ba itong may hinahanap sa mga pumapasok sa simbahan at kapag hindi nito nakilala ang mga tinitingnan ay pumapasok ito sa loob ng kumpisalan. Lalabas na lang ulit ito kapag may lalabas o papasok ulit ng simbahan. Inaya pala ako ng mga kapitbahay namin na mag-ikot sa simbahan na yon. Pero ang parte ng kumpisalan ang may pinakamabigat sa pairamdam. Hindi maintindihan ng normal na tao ang mga nararamdaman ko. Pero para sa akin, parang kilabot sa pairamdam ang na-feel ko sa parteng yon. May isang beses na pag-uwi ko, hindi naman sadya kasi iniiwasan ko talaga ang mapalapit sa parte na yon dahil natatakot ako na hindi ko maipaliwanag. Naglilinis kami nung mangyari ang kakaibang experience. Inutusan ako ng tagalinis ng simbahan na kunin ang naiwan niyang gamit panlinis sa loob. Kahit napipilitan ay sumunod na rin ako. Kalmado kong hinawi yung kurtina at tinignan kung saan banda sa loob na iwan yung panlinis. Sa pagkahawak ko pa lang sa kurtina ay dumaloy na sa katawan ko yung pairamdam na hindi ko maintindihan. Bigla akong nakaramdam ng sobrang lamig dahilan ng pagtayuan ng balahibo ko. Andun pa yung kinatatakutan kong feeling tuwing nagko-collapse ako. Nanlamig at nanigas yung buong katawan ko. Malakas at nakakatakot yung presensya ng isang kaluluwang nagstay sa bahaging yon. Pero ang alam ko ay isang batang kaluluwa lang naman ang naroon. Dati ay nagpapasalamat pa ako na hanggang kita lang sa multo ang kaya ko dahil hindi naman open ang portal ng katawan ko sa mga sanib. Yun ang alam ko na mali pala. Tinatagan ko yung loob ko noon kahit na ayoko nang ituloy. Pumasok ako sa loob ng kumpisalan para kunin ang pamunas na ginamit ng tagalinis ng simbahan. Kahit takot, pinilit ko pa rin na pinakalma ang sarili. Pagbukas ko ng harang, tumambad na agad sa akin yung batang multo. Hindi lang siya yung naroon. Dalawa silang multo na nasa loob ng kumpisalan. Sobrang putla ng mga mukha nila. Yung batang multo na madalas kong nakikita ay parang naiiyak na ewan. Tapos yung isa naman ay galit. Huli na nang nalaman kong naatitig pala ako sa kanila. Basta nararamdaman ko na lang na may malamig na hangin na dumampi sa katawan ko nun. Tapos nawala na sa paningin ko yung mga batang multo. Pagkalabas ko ng kumpisalan, pairamdam ko ay para akong lalagnatin. Ang sama ng pairamdam ko. Bigla akong napagod na wala naman akong halos ginawa ng araw na yon. Para pa nga akong dinuduyan sa sobrang kaantukan. Tapos noon ay wala na akong maalala kinabukasan. Nagising ako na parehong naabantay sa akin yung parents ko. Yung pari naman ng simbahan ay mayat-maya ang pag-check sa akin na hindi ko alam. Nanlalata yung pakiramdam ko. Para bang kaagaling ko lang sa isang sakit. Nung medyo gumaan na yung feeling ko, nagkwento ang nakasama namin sa evacuation na nag-seizure daw ako nung araw na bigla akong nag-collapse. Akala daw nila ay kinukumbulsyon ako nun. Pero sinapian na pala ako dahil bigla raw bumaliktad yung katawan ko. May mga boses pa na lumalabas sa bibig. Natakot at kinabahan silang lahat sa akin. Mabuti na lang at naroon si Father. First time daw nilang makasaksi na sinasaniban sa loob ng simbahan. Ako, wala man lang matandaan. Ang huling naalala ko lang ay yung nakita kong dalawang multo na nakatago sa loob ng kumpisalan. Ikinuwento ko kay Father yung nakita ko. Ang sinabi na lang niya ay sabay-sabay kaming lahat na magdasal. Blines din niya yung buong simbahan, lalo na yung kumpisalan. So far, yun ang worst horror experience ko. Sa ngayon, patuloy ko lang na hindi pinapansin yung mga multong nakikita ko. Salamat sa pagbabasa, Sir Bob. More subscribers and listeners pa po sa channel nyo.